Umiinit na yung ulo ng mga OFW dyan sa Europe, especially sa Serbia daw. Magsasagawa daw sila ng Zero Remittance Week. May unsolicited advice sa inyo si Juan Ponce Enrile. Makinig kayong mabuti. Pag hindi kayo nakinig ng advice galing sa matanda, malamang maipit po kayo. Kasi may mga consequences ang mga aksyon, sabi po ni Enrile. But before natin pag-usapan mga kababayan, dito muna tayo sa relax na kwento. Pang-alis sa init ng ulo, sa stress. Joke time muna po tayo. Galing ito sa aking estudyante nung college. Nagtuturo pa ako sa college, si Joseph Abila. And sabi niya, teacher kita sa DCOMC. Taga Banyadero Daraga ako, sir. Taga dito lang mga kababayan. May dalawang magbarkada daw na nagkikwentuhan sa pagkakaiba ni Ninoy Aquino sa ni Duterte. Yun ang tawag mga kababayan kay Digong ng mga judges doon sa ICC, Duterte. Sosyal. O, di ba? Tinanong ni Mateo si Pablo. Sabi ni Mateo, ano ay yung pagkakaiba ni Ninoy Aquino kay Duterte? Sabi ni Pablo, si Aquino si Ninoy Aquino, umuwi ng bansa para sana tumakbong presidente. Si Duterte niya, sabi ni Pablo, si Duterte niya, tapos na yung kanyang term sa pagka-presidente, pero niya, malabo nang makauwi sa Pilipinas. Malabo na nga. Sabi ng mga legal experts, dahil sa sobrang pagnanasa mga kababayan, na iupo si Sara. Malamang pati si Sara hindi na makaupo at makauwi. Ayan po ang padalang joke, kwentong katatawanan ng aking dating estudyante sa college. Matik na, 200 pesos, padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa monthly draw, 5,000 pesos yung price. Yung mga hindi mabubunot mga kababayan, qualified pa rin sa December draw. 10,000 po ang grand prize. Dito na tayo mga kababayan sa medyo tensyonado. Sabi ko sa inyo, mas mabuting nakikinig po sa mga matatanda at malalawak yung pagkaunawa. This is also my unsolicited advice sa ating mga OFW all throughout the world. Masyado na kasi kayong na-politicize. Kung ako sa inyo, itutok na lang ninyo ang inyong lahat ng atensyon, energy sa paghanap buhay. Huwag na kayong mag-isaw-saw po sa politika. Buti yung mga Duterte po, nakaipon na ng milyon-milyon. Kayo po, pati yung ginagawa ninyong pagrarally dyan sa Dahig. O bukas, pupunta na naman kayo sa Dahig. Ilang thousands of pesos ang ginagastos ninyo na imbes ipadala ninyo sa inyong pamilya o kung hindi, isave na lang po ninyo para sa inyong future, para sa inyong investments in the future. Kung kayo ay for the good na, walang idudulot pong mabuti itong mga ginagawa po ninyo. And in fact, itong mga actions ninyo, hindi ninyo alam, lalong naiinis sa inyo yung ICC. Kasi iniistorbo ninyo. Hindi po magpapapressure sa inyo yung ICC. At hindi sila nagpapadala sa mga ganyang uri ng mga aksyon. O ngayon, nag-react mga kababayan si Enrile. Dito sa Panunulsol, alam natin may mga nagsulsul po. Malinaw, Inday Sara Supporters Alliance, Byron Cristobal. Boti si Banat Bay, mapera na rin ito. Nasa Times Square, New York City. 12 hours ago nag-post siya. Sasali ka ba sa Zero Remittance Week na sinusulong? Buti itong mga vloggers na to mga kababayan. May alawan siguro. Kumikita ng maayos. By the millions. Kayo po, by the millions ang ginikita nitong mga vloggers na to per month. Kayo po, sub-sub kayo sa trabaho. Pagkatapos, naapektuhan pa yung inyong yung inyong hanap buhay dahil nadala kayo sa sulsul. Maganda kumalma lang po kayo. Huwag na kayong makisali sa politika. Iyan kung gusto ninyo ng magandang future para sa inyong pamilya. Pero kung halimbawa, talagang gusto ninyo ng trouble, idiretso ninyo yung mga ginagawa ninyo. Kasi sabi po ni Enrile,
lahat ng aksyonan niya may mga counter actions, may mga consequences. Ang mga maling aksyon natin may mga consequences tulad ng maling ginawa ng mga Duterte. Tingnan ninyo ang mga consequences na kanilang kinakaharap, na trouble sila. Gusto ninyong madamay kayo sa trouble sa buhay na kinakaharap ng mga Duterte. Kung gusto ninyong masali sa trouble, nasa sa inyo yan. That is your choice. Pero ang importante, hindi nagkulang sa paalala sa inyo. Tayo halimbawa, hindi tayo nagkulang sa paalala kasi malalaki na kayo You'll be responsible sa inyong mga actions. Lalo na kung irresponsible yung mga actions ninyo, may mga kakaharapin kayo na mga problema. Sabi ko sa inyo, do not create your own problems. Tulad ng ginawa ng mga Duterte na sana wala man silang problema. Si Digong sana kung nanahimik, hinayaan niya to govern ang mga Marcos. Kasi unang-una, sabi nga natin, binigyan na natin sila ng pagkakataon. Si Digong binigyan natin ng pagkakataon to serve the country. Dapat sana advisor na lang siya. Iniwasan niya yung mga manghang na salita, pagbabanta. Nirespeto niya yung mandato ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya lang hindi Masyado silang adik. Mga kababayan sa kapangyarihan, tingnan ninyo ngayon ang consequences ng kanilang mga aksyon. Siya nakulong sa The Hague, si Sara na-impeach at malamang makonvict. Si Paulo Duterte, mga kababayan, hindi na makakakampanya kasi magta-travel sa 17 countries at babalik siya sa May 10. Doon na nga po ang mga observers na baka hindi na bumalik. And possibly, mga kababayan, si Pulong naghanap ng bansa na pwede silang magtago buong family. You see, mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Pero dito muna tayo sa mga sinasabi na magsasagawa ng zero remittance. Zero remittance week ang mga OFW. Pakinggan ninyong mabuti itong sinabi ni Enrile. Ito yung sinasabi natin na writings on the wall. Kung may writings on the wall, si Digong, si Sara, si Bato na nasa pagtatago na rin ngayon, pag hindi kayo tumigil ng mga OFW sa pangingialam sa politika, dapat maintindihan ninyo ang consequences. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Ano yung sabi ni Enrile sa report ng abogado.com.ph? Enrile on OFW zero remittance week to protest Duterte arrest. Mag-isip daw kayo ng maraming beses about the adverse consequences. Ang pakiusap ng palasyo, reconsider zero remittance week protest. Sabi ni Enrile, zero remittance week could burn OFWs. Pwedeng mag-backfire sa inyo daw. Hindi kayo natatakot sa possible consequences sa inyong trabaho? Ituloy ninyo ang inyong pag-alboroto at makisali sa politika. Imbes na manahimik lang at magtutok sa hanap buhay ninyo, nakisali kayo sa politika. Banggaan ito ng mga elipante, ng mga higante. Tumabi-tabi kayo kasi pag hindi kayo tumabi-tabi sa banggaan ng mga elipante, ng mga higante, baka matapakan kayo. Yan ang malinaw na mensahe dito. Yan sabi ni Enrile. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice. What will happen, anya, should Congress, for instance, retaliates in cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. Naintindihan na ninyo? Hindi ninyo nakikita ang writings on the wall. Nag-warning na halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nag-warning na yung Congress sa mga DDS vloggers na tigilan ang pagpapakalat ng mga fake news. Hindi tumigil. Pinatawag ngayon ng Kongreso. O di ba nasunog sila lahat? At 20 na mga vloggers ngayon tinutugis na kasi pa-filean sila ng kaso under close monitoring. Yung lahat nilang mga sinasabi, minomonitor na po ng NBI and later on iyak-iyak sila. Bakit? Ito yung sinasabi natin na mga actions, responsible actions na may mga consequences. Si Sara ganun din, si Digong, si Bato, lahat sila ganun yung ginawa. Yan ang warning po ni Enrile. Zero remittance week could burn OFWs. Basahin ko sa inyo
ang klaradong warning. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile on Tuesday urged social and political leaders to think twice about mounting a zero remittance week to protest ex-President Rodrigo Duterte's arrest, saying the move could cost overseas Filipino workers their tax perks. In a Facebook post, Enrile warned a zero remittance week could have adverse consequences on OFWs. Sabi niya po, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen anya? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Sabi po ni Enrile, ito anyang mga OFWs are income tax free on their earnings abroad and are exempt from paying travel taxes and airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on the remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. OFWs anya also need passports to work in other countries, which are privileges granted by Congress, by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice on them before they get burned by it. Huwag po kayo, ito yung brotherly advice ko sa inyo. Huwag kayong kukuha ng martilyo na ihahampas lang ninyo sa sarili ninyong ulo. That is stupidity. Yun ang ginawa ng mga Duterte. Gumawa sila ng sariling problema. By analogy, gumawa sila ng martilyo, hinampas nila sa kanilang ulo. Ito na ngayon ang kanilang kinakaharap, patong-patong na problema. Patong-patong na kaso. Gusto ninyong madamay, may advice sa inyo yung matanda. Pag-isipan ninyong mabuti. Unang-una, kawawa naman yung pamilya ninyo. Hindi kayo magpapadala ng remittance na gusto ninyong pabagsakin yung economy ng ating bansa. Ang unang-unang apektado, yung pamilya ninyo mismo. You see? At yung warning ni Enrile, it is very, very possible na yung mga sasama sa panggugulo, lalo na sa ibang bansa, ginugulo ninyo yung International Criminal Court. Gusto ninyong diktahan, gusto ninyong i-pressure. Hindi po yun magkakatulong. Lalo niyan manggigigil yung mga judges. Talaga niya, kailangan nating desisyonan agad ito sa lalong madaling panahon para tuldukan ang ganitong uri na mga abuses. You see? Hindi kayo nakatulong sa inyong iniidolo na si Digong, lalo ninyong pinahamak. At sabi ko sa inyo, buti na lang ang pamilya Duterte, kayang-kaya nila yan kasi nakaipon na sila. Kayo, you're struggling dyan sa ibang bansa. Pagkatapos, sasali kayo sa gulo sa politika. Tingnan ninyo si Pulong, magbabakasyon po. Iikot sa buong mundo, 17 countries. Nasabi ng mga observers, malamang naghanap na po ng mapagtataguan ng buong pamilya. Ayan si Pulong, Davao Representative Paulo Duterte to go on world tour, set to visit 17 countries on personal trip. Kumuha po ng clearance sa Kongreso. Approved by Speaker Martin Romualdez. The travel clearance IPRS 0325 PT 7599 for the Solon's personal foreign trip. According to the request, Duterte is set to visit Hong Kong, where his father, former President Rodrigo Duterte, visited before being arrested upon returning to Manila, and the Netherlands, where the former president is currently detained. The lawmakers is also set to visit China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States of America, Australia, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore in his 2-month trip. Vice President Sara Duterte earlier said that Paulo, along with other siblings, Davao City Mayor Sebastian Duterte and Veronica Duterte, are set to visit the former president inside the ICC Detention Center in The Hague. Representative Paulo Duterte is currently running for re-election, is set to return to the country 2 days before the election, right as the campaign period ends. Hindi na po mga ngampanya, give up na niya sa madaling sabi mga kababayan, yung kanyang politika.
Langit na po si si Migs Nograles, pati si Carlo Nograles, kasi si Digong hindi na din makakampanya. At malamang yung mga taga Davao hindi na iboto si Digong kasi iboto man kung hindi man makakapaglingkod kasi nakakulong sa dahig. So, useless lang yung boto. Madaling sabi, in summary mga kababayan dito sa mga kaganapan na to, I think tulad ng mga sinasabi ng mga observers, itong si Paulo Duterte baka naatasan ng pamilya na maganap na pwede nilang taguan kasama si Sara Duterte. Kasi si Pulong po, pati yung kanyang asawang si Mans, asawa ni Sara na si Mans Carpio, kinasuhan, di ba, ni Trillanes in relation doon sa ipinoslid na 6 billion plus na droga. So malamang sa malamang natunugan na, baka may palabas na po na warrant of arrest din after na mag-file ng kaso si Trillanes. May supplemental kwan pa po. Ito po, supplemental affidavit in complaint versus Paulo Duterte. Last month po, February 24. Former Senator and Caloocan City Mayoralty candidate Antonio Trillanes IV filed a supplemental affidavit before the Department of Justice noong Monday, noong February, to bolster the drug smuggling charges he filed against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, former Customs Chief Nicanor Faildon, and lawyer Mans Carpio, yung asawa ni Sara Duterte, among others, over the 6.4 billion shabu shipment seized in Valenzuela City in 2017. In an interview, Trillanes said, the additional evidence include those obtained in the hearings of the House of Representatives Quad Committee. Nadinig natin sa Quadcom si Mark Taguba na sinasabi niya nagbigay siya ng pera ng protection kay Pulong Duterte tapos napili siya to import itong shabu. Sabi po ni Trillanes. Ito yung the whole evidence na ginamit ng prosecution to convict Mark Taguba. In addition to that, the affidavit of Mark Taguba and Jimmy Guban to reinforce and validate the involvement ni Pulong. So malamang sa malamang mga kababayan na tunugan ni Pulong before pa man mga kababayan na ma-serve ang warrant of arrest laban sa kanya at sa mga co-accused, ito na siya, nag-apply na po siya na mag-travel sa 17 countries. Wala mang sinabi ko anong purpose kung bakit iikot siya sa 17 countries. Kaya sa hula mga kababayan ng mga observers, baka naghahanap na po ng bansa na pwedeng pagtaguan nila. Mag-seek ng asylum tulad ni Harry Roque seeking asylum sa Netherlands. So nakita na ninyo. Kaya kung ako sa inyo mga OFWs, makinig kayo sa advice ni Juan Ponce Enrile, nan edad 101 years old na po. He has full of wisdom. And with his experiences sa buhay sa politika at sa kaguluhan dito sa ating bansa, mula pa nung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, ang kanyang wealth of experience and kanyang brilliant advice sa inyo, pakinggan po ninyo. Pero nasa sa inyo yan. Kung kayo ay makikinig sa advice ni Juan Ponce Enrile o makikinig kayo sa sulsol nila, nasa sa inyo yan eh. Tama pa? Ulitin ko yung advice ni Enrile. Sabi niya, the move niya could cost overseas Filipino workers their tax breaks. For every action, there is always a possible counter-action. If such advice is followed by some OFWs, that will happen. What will happen? Should Congress niya, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges ng mga ng mga OFWs na sumama dito sa sa zero remittance sa week protest. Tanda ninyo, madali yung pag-trace sa inyo. With the technology available, madali kayong i-monitor. So, mag-isip kayong mabuti. Hayaan ninyo ang legal processes. Binibigyan po ng due process si Digong. Mapalad si Digong at ang mga Duterte kasi binibigyan ng due process. Ang walang swerte. Yung mga biktima po ng war on drugs, lalo na yung mga bata. More than 100 mga bata,
3 years old, 5 years old, 14 years old. You see, hindi po nabigyan ng due process. Pero si Digong, binibigyan siya ng due process. Ito, napakagandang cartoon, editorial cartoon, shared by, Yayam Dizon. Knockout sila. Yan, Duterte's arrest, impeachment, ito na yung DDS ngayon, knockout. Sasama kayo doon sa knockout? Ito yung consequences kasi ng pagiging mayabang. Ulit-ulit nating sinasabi po, pride cometh before destruction. Yan po sa Proverbs 16:17 to 18. Sabi diyan, the highway of the upright leads away from evil. He who guards his way protects his life. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Verse 19, it is better to be lowly in spirit among the humble than to divide the spoil with the proud. Malinaw po. Kung ayaw ninyo na madamay, be upright, iwasan yung mga aruganting tao. Dumistansya kayo sa mga aruganting tao kasi pag hindi, madadamay kayo. O tingnan ninyo yung mga vloggers na dikit sa mga Duterte. Sila na ngayon ang susunod na tinutugis. Nasubran kasi. Pag sobra po, talagang may may kahinatnan ka pag sumubra ka. Dapat yung tama lang. Tulad ng ginagawa natin, tama lang. May paalala tayo. Ipanalangin ninyo na lang ang inyong leader na si Digong na sana magbagong buhay na siya. O ito, napakaganda na sinabi ng isang bishop. Sabi niya, Bishop calls Duterte's ICC detention a chance to return to God. Sabi niya, prison time is a powerful time. More powerful than any spiritual retreat. Sabi po mga kababayan ni Bishop Patricio Buson ng Bacolod, citing scripture, said that Duterte, who is approaching 80, is living on borrowed time and his detention could serve as a moment of reckoning. Sabi ni Bishop Buson, true love seeks the good of the beloved. If they truly love their Tatay Digong, they will do well to leave him in peace where he is now. If Duterte's loyal followers profess undying love for him, they should know that God loves him infinitely more. He stressed, Duterte is, after all, a child of his. God wants him to be saved, for God does not take pleasure in the death of the wicked, rather than that he would turn from his ways and live. The prelate also warned that blind fanaticism is dividing the nation, urging the public to put love of country above partisan loyalty and resist the spread of fake news. Blind fanaticism is tearing us apart as a people, sabi po ni Buson. It is time to put our love of country above any political loyalty lest we all perish. Nag-isip-isip kayo, mga OFW, huwag ninyong idama yung sarili ninyo. Tama itong sinabi ni Bishop Buson. Ito yung pagkakataon ni Digong na mag-isip-isip ng maayos. Sabi ko nga sa mga unang discussions natin, malay nyo, bigyan ninyo kaya si Digong ng kopya ng Bible. Baka yung kaluluwa niya dyan pa maligtas. Di bali yung kanyang katawan, di lang yung kanyang kaluluwa. Hinayaan ito ng ating Panginoon kasi minura-mura niya yung Diyos. Tinawag niyang stupid. So gumamit yung ating Panginoong Diyos ng mga tao para tuldukan ang kanyang arrogance. O ito na siya ngayon. So bigla na ninyong naisip na ipanalangin. Pero yung panalangin ninyo punong-puno ng pagmumura pa rin. Tigilan ninyo yung ganyang mga gawain. Walang makikinig sa panalangin na punong-puno ng pagmumura. Tama po yung ating mga sinasabi. Ang ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry.
May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.